pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen po mga kapatid? Ito'y deklarasyon na pagiging masaya sa ating buhay in spite of all the circumstances sa ating buhay. Amen? Amen. So let's begin. Our topic is entitled Dealing with, ano po yan? Delayed blessing. Sino po sa inyo ang gusto ng blessing? Amen? So, may paparating na blessing sa inyong buhay, lalo na sa mga nagtaas. Kaso, delayed. No? So, ngayon, dahil medyo natatagalan, ano ang gagawin po natin? Sabi po rito, next, in real life, there's no such thing as delayed blessing. Wala naman talagang nadidelay na pagpapala. Amen mga kapatid? Ano po ang meron? Only delayed manifestation. Pinaburan ka na eh. Alam mo na ang salita ng Diyos. You are Macarius. Alam mo bang Macarius ka? Anong ibig sabihin ng Macarius? Super? Hindi ka lang blessed eh. Alam mo yon. Kaya lang bakit parang wala kang hawak na pera ngayon? Well, it's only a delayed manifestation. Can you hear amen? Amen. So, divine delays are also blessing in disguise. No? Maray mo naman, di pa dumarating kasi nga po, blessing in disguise po siya. Alright. So, pag sinabi pong delayed blessing sa unang dinig po, ito'y negatibo, pero dapat po ay maintindihan natin ito. Bakit? Baka may pinagpipray ka na sinukuan mo na. No? Gustong-gusto mo pa naman yung prayer na yan, kaso parang ayaw mo na kasi parang delayed or denied. So ano nga po bang ibig sabihin ulit ng delayed blessing sa mga nakakakita? A delayed blessing is a good thing that happens later than expected. It is the concept that something beneficial may not arrive on our preferred timeline, but it will still arrive, perhaps in a more beneficial way. So ito po yung pagpapala na darating, hindi dahil sa gusto mo nang dumating. Pero pag dumating ito, magiging beneficial para sa iyo. Amen? This can be seen as God's perfect timing, where blessings are delayed not because they are denied, because they are being prepared for a greater outcome. No? So hinahanda lang pala para pag nasayo na, pag in-answered prayer ka na ni Lord, handang-handa ka na. Can you hear amen? Sino sa inyo gusto maging milyonaryo? Taas ang kamay. Meron ba rito? Pagka pinaulanan ka ng 10 million, kaya mo bang handle? Parang dapat ihanda mo ang iyong sarili. Amen mga kapatid? It is not delayed nor denied. Ito po ay hinahanda lang ng Panginoon. Amen? Amen. Next, delay is all about time. God is not bound with time. With God, there is no delay. Sa ating Diyos po, walang delay. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Kaya huwag kang magtatampo sa Diyos. Pag nag-pray ka, hindi mo kagad nakuha, huwag kang magtatampo. Bakit? Ang isang araw ay parang 1,000 taon sa atin, sa ating Panginoon. And ang 1,000 taon natin ay pwedeng isang araw lang sa Diyos. Can you hear amen? So ibig sabihin, may sariling orasan ang Diyos at may sarili siyang timeline. At hindi nalilimitahan ng ating Diyos ng mga bagay na ito, lalo na ng oras. Do you believe that, mga kapatid? Amen po ba? Pwedeng pabilisin, pwedeng paiksiin, pwedeng pabagalin, or palitan ng Diyos yung panalangin mo o ang resulta nito kung gugustuhin niya. Can you hear amen? Amen. 2 Peter chapter 3 verse 8, sabi diyan, but you must not forget, dear friends, that a day is like what? 1,000 years to the Lord. And 1,000 years is like a day. No? Ang isang araw pala, pwedeng gawin ni Lord na parang 1,000 taon na. No? Papahabain niya kung gusto niya. Pero pwede rin naman yung 1,000 years, 1,000 taon, gawin lang niyang isang araw. Halimbawa, ikaw ay nagpe-pray at abutin pa ng 10 taon bago dumating, pwede niya nang paiksiin at ngayon pa lang ay ibigay na niya ang pagpapala. Can you hear amen? Amen. So, kung nade-delay man ang ating pagpapala, ano kaya ang dahilan? Napag-aralan natin noong nakaraan, ang una pong dahilan ay circumstantial delay. Sabihin nga natin, circumstantial delay. No? Pag sinabing circumstantial, conditional, incidental, pangyayari, nangyayari, kaya nagkakaroon ng
cause of delay. At ang una po dyan na reason ay, number one, delayed caused by you. No? Ang pagpapala mo, hindi kagad dumarating, parang delay dahil ikaw mismo ang dahilan. Amen mga kapatid? Amen po ba? May mga prayers ka ba na hindi pa rin dumarating pero alam mo, ikaw ang dahilan? Sabi mo, Lord, gusto ko na magkaroon ng magandang trabaho. Pero hindi ka naman naglilingkod sa Diyos. Hindi ka naman nagbibigay sa Panginoon. Paano kanya pagpapalain? Are you with me mga kapatid? So there must be something you need to check. Amen po ba mga kapatid? And it is you yourself. Tandaan po ninyo ito. Next. Getting ahead of God is a terrible mistake. You will get what you want, but you will never want what you've got. Di ba yung kwento ni Abraham? Gusto na nila magkaanak. Anong ginawa niya? Sabi ni Sarah, sige, sipingin mo ng aking alipin na si Hagar. No? Nakakuha nila, sila yung nagkaanak, si Ishmael. Pero hindi naging maganda ang resulta nito. Bakit? Ang lahi ni Ishmael, ang lahi ng mga Muslim, no? O mga Islam, at ito ang pinakamalaking karibal o kalaban ng mga Kristyanismo or ng Kristiyano. Amen na kapatid? Amen po ba? So, hindi mo magugustuhan kahit na ipilit mo ang gusto mo, maliban na ito ay ang gusto ng Diyos na buhay. Can you hear amen? So, let's continue and let's finish the topic, circumstantial delay. Meron pa pong dalawa. Number 2 is, everybody, delay caused by others. No? Nade-delay pa lang blessing natin dahil din sa kagagawa ng ibang tao. Tama ba mga kapatid? Halimbawa, sabi mo, basta ako, linggo ngayon, mag-church ako tinawag ka ni kumpare, pre, halika muna rito. Yun taloy, imbis na ibigay na yung pagpapala, delay tuloy ang pagpapala. Are you with me mga kapatid? So now, let's take a look at the story of Nehemiah. Nung nakaraan, story ni Abraham. Yan si Nehemiah. And let's see how he fights or handle the opposition while he is rebuilding the walls of Jerusalem. Kasi ang wall ng Jerusalem, yung pader niya, wasak noon eh. So ginawa niya ito at itinayo. Basahin natin ang kwento. Nehemiah chapter 6, verse 1 to 4. Sabi diyan, when the word came to Sanballat, Tobiah, Gesem, the Arab, and the rest of the enemies that I had rebuilt the wall and not a gap was left in it, though up to that time, I have not seen the doors in the gate. Now, let me just clear that. Si Sanballat, si Tobiah, si Gesem, mga detractor, mga kaaway ni Nehemiah. Do you get that? Okay. Verse 2, Sanballat and Gesem send this message. No? Nag-chat pa sila. Sabi niya, come, let us meet together in one of the villages on the plain of Ono. No? But they were scheming to harm him. No? May imbitasyon pa. Halika, magkita tayo sa ganito, pero sasaktan lang pala siya. Verse 3, so I send messengers to them with this reply. Ang sagot niya ito, I am carrying on a great project and I cannot go down. No? Ano ba yung mga malalaking bagay na pwede nating i-consider sa buhay natin? Ang paglilingkod ba sa Diyos ay malaking bagay? Sabi mo, mula ngayon, dahil ako ay anak na ng Diyos, maglilingkod ako. No? Pero ano nga bang pumipigil? No? Kasi may mga kabarkada, may mga tao na hinihila ka pabalik sa dati mong kalagayan. Are you with me mga kapatid? So in here, Nehemiah has a great project. Ito yung itayo ang walls of Jerusalem. Sabi niya, why should the work stop while I leave it and go down to you? No? Bakit ko titigil ang aking trabaho at bumaba dyan? Verse 4, next po. 4 times they sent me the same message. At anong sagot niya? And each time, I gave them the same answer. No? 4 na beses siyang inimbitahan. Halika na, pare, punta na tayo rito. Mamaya na yan. Ang sabi niya, mas mahalaga ang project na ginagawa ko. Mas mahalaga ang paglilingkod ko sa Panginoon. Can you hear amen? So ano nangyari? Nagawa po niya ang walls of Jerusalem. Let me show you the picture para ma-visualize po natin. We need to understand na sa history po ng mga Hudyo, ang walls of Jerusalem ay nawasak sa loob ng 114 years. Mahaba po ba yun?
Ang tagal, no? Wasak siya, wala siyang ka-itsu-itsura. At lumipas po yung 75 years, no? Sinubukan nila ulit tong itayo. Buuin po nila yung mga pader lamang. Pero napipigilan sila palagi. Bakit? May mga Tobias, Sambalat at Geseng na lagi pong nang iinis sa kanila. Halimbawa, gusto na nilang itayo yung walls. Mayroong mga Tobias at Sambalat na magsasabing, kahit nga talunan lang yan ng isang aso, tutumba na yan eh. Yan yung kanilang mga pang-asar, no? So bakit ayaw nila na matayo ito? Nandyan sa kulay blue. Sabi dyan, no walls, no protection. No? Kaya pala iniinis sila ng kaaway kapag walang pader ang Jerusalem, ang Israel, wala silang protection. Do you get that, mga kapatid? Ba't ba tayo naglalagay ng bakod sa mga bahay natin? For protection. Amen, mga kapatid? And think about this. Kung ikaw ngayon walang bakod, wala kang protection, may mga anak ng Diyos na lumalabas pa mismo sa bakod ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? So anong nangyayari? Kung lumabas ka na sa bakod ng Diyos, tiyak wala ka ng proteksyon ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? Kaya sabihin sa katabi, salamat, nagsimba ka ngayon. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? But here is the miraculous thing that happened. Eto, 75 years, tinayo nila, napigilan, hindi nabuo. Pero nung si Nehemiah na ang tayo, alam niyo po ba kung ilang araw lang niya na itayo ito? Nandiyan naman 52 days. 2 buwan lang halos. Samantalang kumpara sa 75 years. Are you with me, mga kapatid? Bakit? Kasi hindi siya nagpa-distract, hindi siya nagpapigil dun sa pangiinis ng mga kalaban niya na si Tobias at si Sambalat. Are you with me, mga kapatid? May mga Tobias at Sambalat ba kayo sa buhay ninyo na laging pumipigil para, mag-church tayo. Hindi na, tsaka na lang. Are you with me? So, dapat labanan natin ito. Amen po, mga kapatid. Amen. So, dapat marunong tayong umiwas sa mga delays para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Ganito po ang ginawa ni Lord. John 6, verse 14. Do you follow? Okay. After the people saw the miraculous sign that Jesus did, they began to say, surely, this is the prophet who is to come into the world. No? Nakita nila, nagpapagaling si Lord, nagpapadilat ng bulag, nagpapagaling ng bingi at mga pilay. Sabi nila, propeta to. Sigurado tayo. 15, Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. No? Nakita na ni Lord. Kaya pala lagi nyo akong sinusuportahan kasi gusto nyo akong gawing hari, laban sa hari ng Romano. So sabi niya, hindi pwede. Bakit? May plano. Ano ang plano? Mamaya sasabihin ko. So anong ginawa niya? He withdrew again from the crowd and go to the mountain by himself. Are you with me? Umiiwas siya. Humihiwalay na siya sa mga tao kasi ayaw niya ng delays. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? So, nakita or na-discern ni Lord Jesus ang gusto nilang gawin, kaya umiwas na siya. Sabihin sa katabi, umiwas tayo sa mga delays. Amen, mga kapatid? Amen. Nung kami po nasa Bible School, may kasabihan po na kung hindi tayo parehas ng pupuntahan, mas maiging maghiwalay tayo. Amen, mga kapatid? Do you get that? Bakit? Para parehas tayong maging produktibo at parehas tayong may mapuntahan. Tama ba, mga kapatid? Kasi kung ako gusto kong pumunta sa SM, kung gusto mong pumunta sa Baliwag, naghihilahan tayo tuloy. No? There is a cause of delay. Tama ba, mga kapatid? So anong mas magandang gawin? Maghiwalay tayo. Kung hindi ka kaisa sa ministry at ibang pinupunta namin at hindi ka pumupunta, maiging pwedeng maghiwalay muna tayo para lahat tayo ay mayroong pakinabang na pupuntahan. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Amen. So, ganun din po. Kung tayo po ang ginagawa ng leadership natin, gusto natin na magdala ng mga kaluluwa sa Panginoon, at ikaw naman ay ayaw mong magdadala sa Panginoon, brothers and sisters, mag-isip-isip po tayo. Amen, mga kapatid? Maybe this church is not your church. I'm telling you the truth. Can you hear amen? Kasi may mas maganda pang church na pwedeng maganda ang parking, naka-air condition, maganda ang mga pagkain, and etc. etc. Well, suit yourself.
But brothers and sisters, pag ikaw ay inilagay ng Diyos sa iglesyang ito, dapat po gawin natin kung ano ang ginagawa ng mga leaders natin. Can I hear amen? Amen po ba? It is a win-win situation. Kaya sabihin sa katabi, magdala ka na ng kaluluwa next week. Amen po ba mga kapatid? Or maghiwalay tayo. Are you with me mga kapatid? Amen. Next, number 3. Number 3 is, panghuli po, dito tayo magtatapos. Delay caused by Satan. Thank you po. Yan, no? Isang delay kung bakit hindi dumarating ang blessing mo. Sino? Si Satanas. Hindi si Lord, ha? Sabi sa katabi, hindi si Lord. Kasi minsan maraming Kristiyano ang madalas magtampo sa Panginoon. Brothers and sisters, si Satanas ang dahilan bakit hindi dumarating ang blessing mo. Amen mga kapatid? Amen po ba? Lahat ng pagpapala na intended para sa iyo, ikaw ba ay deserving na magkaroon ng magandang buhay? Amen mga kapatid? Amen. Sabi mo, amen. No? Kahit na alam mo na hindi magandang estado ng buhay nyo, do you deserve to have a good life? A macarious life? A prosperous and abundant life? Amen. Kaya lang, bakit hindi dumarating? Hinaharangan ni Satanas. Magalit ka kay Satanas. Can you hear amen? Pero itong sabi ng Biblia, hindi niya pipigilin, He will not hold back all the good things na para sa mga anak ng Diyos. Can you hear amen? Psalms 84:11. Sulat mo yan. Panghawakan mo to. The Lord God is a sun and shield. The Lord grants favor and honor. No? Pabor yan. Hindi para sa'yo, pero bibigay na. Sige. And honor. No? Karangalan. He does not, look at this, He does not hold back any blessing from those who live innocently. Amen mga kapatid? Sa ibang version ng innocently, who do what is right, who walks blameless. No? Taong mabait, matuwid, naglilingkod sa Diyos. Hindi pipigilin ng Diyos ang pagpapala mo kapatid kasi para yan sa iyo. Can you hear amen? Amen po. Sige, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kaso anong problema? Si Satanas. Pinipigilan niya. Are you with me mga kapatid? Amen. Ganito rin pong naging karanasan ni Apostol Pablo. Sabi niya sa 1 Thessalonians 2:17-18. Sabi niya, but brothers, when we were torn away or separated from you from a short time in person, not in thoughts, no? Kahit tayo po nagkakaiwalay, naiisip pa rin natin ang isa't isa. Amen? Out of our intense longing, we made every effort to see you. 18, for we wanted to come to you. Sabi ni Pablo, gusto namin pumunta dyan sa Thessalonica. Certainly I, Paul, did again and again. Anong problema? Naka-red. But Satan hindered us. Amen na kapatid? Ang Greek word ay egokto, which means to obstruct, delay, block, or impede. No? Sa engineering, pag yung impedance pala, yun yung pumipigil. No? Are you with me mga kapatid? So Satan stopped Paul from coming to the brothers and sisters in Thessalonica. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, kaya palang gawin ni Satanas yon. Bakit? Kasi nasa mundo pa tayo. Are you with me? Amen po ba? So may kapangyarihan si Satanas, but let me clear this. May kapangyarihan ka rin na pigilan si Satanas. Ano po yon? Panalangin. Sabi mo nga panalangin. Amen po ba? Pag nag-pray ka na, Lord, palayasin mo nga po ang Satanas na to sa buhay ko. Walang magagawa si Satanas at mamaya papakita ko po yan sa inyo. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. Now, sa umpisa pa lang ng mission ni Lord Jesus, sinasabi niya lagi sa mga disciple niya, pinapaunawa niya, ine-explain niya, ako ay pinanganak, ako ay mamamatay, pero pagkatapos ng 3 araw, ako ay mabubuhay muli. No? Kaso, parang hindi nila naiintindihan yon. At sinasabi rin ni Lord Jesus, ang mga masasamang sasapitin ng mga disipulo niya. Halimbawa, kayo'y papatayin na, kayo'y hahantingin, kayo'y magugutom. Kaya ba ninyo? So sinasabi na ni Lord. Ang problema, parang hindi nila naiintindihan. Basahin natin. Matthew 16 verse 21. Sabi rito, nakakasunod po ba? From that time on, Jesus began to explain to these disciples that He must go to Jerusalem and ano daw mangyari?
suffer many things at the hand of the elders, chief priests, and the teachers of the law. And that he must be killed, no? Mamamatay siya, and on the third day, he will be raised to life. No? Laging sinasabi ni Lord yan, nakatakda akong mamatay. Ha? Humanda kayo, mamamatay si Jesus. Pero parang hindi po nakikinig ang mga disciple, especially si Peter. Bakit? 22, sabi ni Pedro, Peter took him aside and began to rebuke him. Aba, parang nagpabida siya. Sabi niya, "Never, Lord," he said, "this shall never happen to you." Panginoon, hindi mangyayari yan. Hanggat buhay ako, hindi ka mamamatay. 23, anong sagot ni Jesus? Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me." Sino yung kinausap ni Jesus? Si Peter. Si Peter. Pero sino ang nakita niya? Si Satan. No? Parang nakakatakot. No? Parang nakatingin ako kay Ramsel ngayon, pero, Satanas, umalis ka dito. No? Parang nakaka-offend. Pero ang totoo, si Satanas ay nangungusap na sa buhay ni Pedro. Are you with me, kapatid? At anong sabi niya kay Satan? "You do not have in mind the things of God, but the things of men." Amen, mga kapatid? Kasi ang totoo, ayaw ni Satanas na mamatay si Lord Jesus kasi pag nangyari yon, talo na si Satanas. Para siyang leon na bungal-bungal. Kahit kagating ka, hindi ka masasaktan. Amen, mga kapatid? Ibig sabihin, wala na siyang power the moment na mamatay si Kristo at mabuhay na muli. Can you hear amen? Sige nga, palapakan natin si Lord Jesus. Are you with me, mga kapatid? So, napigilan ba na mamatay si Lord Jesus? Hindi po. Bakit? Nakita na ni Lord at nirebuke niya. Sabi niya, "Get behind me, Satan. Lumayas ka, Satanas. Wala kang magagawa sa plano ng Diyos." Do you do that, mga kapatid? Amen po ba? Na minsan buryong ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo. Anong gagawin mo? Sabi mo, "Get behind me, Satan. Lumayas ka sa buhay ko." At ito po yung mangyayari sa ating mga buhay. Can you hear amen? Do you believe that, mga kapatid? That is your power. Sabi mo nga, power. Yan. May kapangyarihan ba tayo? Maliban sa kilikili, power. No? May kapangyarihan ka. Ito ay ang walang iba kundi ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay at ng banal na Espiritu. Shout amen. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. So, dapat marunong tayong palayasin si Satanas sa ating mga buhay. Amen na, kapatid? Bakit natin palalayasin si Satanas? Number 3, siya ang pumipigil sa iyong blessing. Amen ba, mga kapatid? Amen po? How? Basahin natin. James 4:7. Sabi, "Submit yourselves then to God." Anong gagawin? Resist the devil and anong gagawin niya? He will flee from you. No? Isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Resist the devil. Labanan mo siya at siya'y kakaripas ng takbo. Let's have a word study on the word resist. Sabi nga natin resist. Yan. Ang Greek word niya ay antisteme. No? Ang ibig sabihin ng antisteme, dalawang salita, anti or anti means against plus hestime, which means stand. So you put together to stand against. Sa Tagalog, haharangan mo siya. Lalabanan mo siya. Are you with me, mga kapatid? Ikaw pag iniinis si Satanas, nilalabanan mo ba siya? Resist the devil, antisteme. At anong pangako? Flee. No? Anong Greek word ng salitang flee? In Greek word, ang flee ay fuego. Fugo. Yan. Sabihin nga natin, fugo. Yan. Ang ibig sabihin ay to run away, by analogy, to vanish, mawala, escape, or flee away. So look at that. Ang pangako ng James 4:7, dapat kabisado mo na to, James 4:7, huwag mong baliwalain. If you resist and testimony the devil, anong pangako? He will flee. He will run away. Kakaripas siya ng takbo sa iyong buhay. Siya'y takot na takot at tatakas, baka siya pa ay mapahamak. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Ang tanong ay, kanino ba siya takot? Sa atin? Takot ba si Satan sa atin? Palagay ko hindi. Kanino siya takot? Si Jesus na nasa iyo. Emmanuel. Palapakan nga natin ang ating Diyos sa buhay. Amen po, mga kapatid. Because Jesus holds the authority over spiritual forces, over evils, over demons. Do you believe that, mga kapatid?
So kung ang problema mo pala yung demonyo, ang panglaban mo, Jesus. Amen po ba mga kapatid? Do you get that? Huwag niyo pong babaliwalain yun ha. Alam ko tinatakpan ni Satanas ang inyong mata at tenga. Pakinggan mo ulit. Pag may problema ka sa spiritual, may problema ka sa mga demonyo, sa mga masasama, ang panlaban mo ay ang pangalan ni Jesus. Sabi nga natin, Jesus! In Jesus' name! Amen mga kapatid? Look at this, last two verses. Mark 16:17, believers. Taas nga ang kamay ng mga believers dito. Palakpakan nga natin ang Diyos. Are you a believer? Naniniwala ka kay Jesus, ha? Oh, look at this. Believers will be given what? Power to perform miracles. They will drive out demons in whose name? In the name of Jesus. They will speak in strange tongues. Amen mga kapatid? Tandaan mo yan. Pag si Lord nasa iyo, may kapangyarihan ka to drive out demons. Satanas, umalis ka. Masakit ang ulo ko, umalis ka. Naguguluhan ng isip ko, umalis ka. Amen mga kapatid? And he will flee from you. Last verse, Luke 10:17. Everybody, sabay-sabay. The 72 men or disciples came back in great joy. No? Nung yung mga pinahayo ng Diyos ng mga disipulo, tuwang-tuwa sila nung bumalik kay Lord, nag-report. Sabi niya, Lord, they said, even the demons obeyed us when we gave them a command in your, kaninong name? Kay Jesus. Palapakan natin si Lord Jesus. Amen mga kapatid? Pag sinabi mo, sa pangalan ni Gani, lumayas ka, baka lalo kang saktan. Pero pag sinabi mo, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Amen po mga kapatid? Lumalayas ang mga demonyo. Take note of this. Hindi mo kailangan sumigaw. Sabi sa katabi, hindi mo kailangan sumigaw. Kaya sabi mo, in Jesus' name. Lalo na yung nanggagaliiting mo ka, in Jesus' name. Anong pangako? Lalayas ang demonyo. Are you with me, kapatid? Kaya sabi ng iba, itong mga Kristiyano to parang baliw eh. Baliw na kung baliw. Pero alam namin ang katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng demonyo ay kakaripas at lalaya sa ating mga buhay. Pagpapala ang darating sa atin. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Okay, so let's take a quick recap on our learning on dealing with circumstantial delay. Upo ng maayos. Number 1, delay caused by you. Number 2, delay caused by others. And number 3, delay caused by Satan. Take note, if you can handle, if you can manage yung tatlo na to, isipin mo yung sarili mo, yung ibang nang iinis sa'yo, at si Satanas, if you can handle them, hindi na madedelay ang iyong pagpapala. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Amen. May natutunan po ba kayo? Okay. So next week, we are going to study dealing with intentional delay. Ano nga po ba intentional? Sinasadya. Lord, bakit ang tagal ng prayer ko? Sinasadya talaga. Bakit? Pag-usapan po natin ito para maging pakinabang sa atin. Can you hear amen? Amen. So what is an intentional delay and why does God allows it? So what is our Macarius challenge, everybody? Next po, be patient. Your blessings are coming. So tayo pong lahat tayo tumayo. Hallelujah. So kung may mga prayers ka na gustong-gusto mo, huwag mong sukuan, kapatid. Amen mga kapatid? Kasi it will come in a more beneficial way. Be patient. The wait is longer because the blessing is bigger. Amen mga kapatid? Dahil bibigay ng Diyos ang pagpapala mo na yan. And pag dumating yan, handang-handa ka na natanggapin ang mga pagpapala. So, have a preparation. Ihanda mo ang sarili mo. Ihanda mo ang puso mo. Ihanda mo ang buong pagkatao mo. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, God is about to release a big blessing. All you have to do is trust His timing. Amen mga kapatid? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat tunay po na mahal mo kami at pinapaalala mo sa amin, pinaburan mo na kami. Pinarangalan mo ng aming mga buhay. And yet, sometimes we don't see it in our lives kasi po, Panginoon, hindi pa pala nagmamanifest. Lord, out of the 3 causes na pumipigil sa amin, pwedeng kami, ibang tao, si Satanas,
Lord, teach us how to handle this upang ang lahat ng pagpapala na intended para sa iyong mga anak ay makamit na namin even right now. Lord, salamat po sapagkat kaya mong pahabain o paiksiin ang oras. Because you are God who is not bound with time. Panginoon, salamat sapagkat pag ang mga anak mo'y humingi sa iyo at nakita mong kailangan namin, ibibigay mo kaagad ito sa amin para sa aming pakinabang. At kung kami naman ay humihiling at hindi naman namin kailangan, kami po ay hindi mo ibibigay ang pagpapalang yan para kami ay mapabuti. Lord, salamat po ng marami sapagkat alam namin na iningatan mo na ang iyong mga anak. Salamat sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Father, sapagkat naniniwala kami na may napakaganda kang plano sa aming mga buhay at patuloy po na kayo lamang ang mga parangalan. Lord, turuan mo kami na maghintay. Make us patient, Lord God, upang patuloy po na pagdating ng pagpapala na aming pinapanalangin, tunay po na ito'y kapakipakinabang sa aming mga buhay, sa aming kapwa, at lalo na sa iyong iglesia. Salamat po ng marami, Ama. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Palapakan po natin si Lord. Ano po ulit ang ating challenge, everybody? Be patient. Your blessings are coming. Amen po? To God be all the glory. Are you blessed, mga kapatid? Amen. So kung tayo po'y pinagpala, ay pagpalain po natin ang gawain ng ating Diyos na buhay through grace giving.